Nang tanghaling iyon, sa gitna ng nakapapasong init na tumutusta sa kalsada ng Maynila, sumabog ang isang matinding komprontasyon sa isang maliit na presinto ng pulisya. Isang dalagang nagangalang Shanti na may simpleng intensyon lang na tubusin ang kanyang motor na kinumpiska, ay kinailangang humarap sa korupsyon at pagmamalabis ng dalawang tiwaling pulis na humihingi ng lagay. Hindi handa ang mga tiwaling pulis na harapin ang katotohanan na ang dalagang minamaliit nila ay tirik na tirik ang araw na tumutusta sa Maynila ng walang awa. Mainit ang hangin at ang aspalto ay nagpapatalbog ng nakapapasong init. Iparada ni Shanti ang kanyang pulang Honda Beat sa bakura ng maliit na police precinct sa gilid ng lungsod. Basang-basa ng pawis ang kanyang lilak na t-shirt at beige na miniskirt. Kalmado ang kanyang mga hakbang, ngunit nakapokus ang isip sa iisang layunin. Ang mabawi ang kanyang sasakyan na kinumpiska nang walang malinaw na dahilan ilang araw na ang nakalipas. Tumingin siya sa paligid ng presinto na mukhang luma at kupas na. Ang pintura ng pader ay natutuklap sa ilang bahagi at ang ilang poster ng paalala ay kupas na dahil sa panahon. Ang amoy ng alikabok at usok ng tambutso ay pumupuno sa hangin, lumilikha ng maalinsangan at mainit na kapaligiran. Sa loob ay hindi nalalayo ang sitwasyon. Ilang opisyal ang mukhang matamlay sa likod ng mesa. Ang lumang electric fan ay umiikot ng mabagal, sinusubukang itaboy ang init na hindi matiis. Lumapit si Shanti sa information desk kung saan ang isang batang opisyal ay mukhang abala sa kanyang cellphone. Naghintay siya ng matyaga, hindi nagpapakita ng pagkainip kahit patuloy na tumatakbo ang oras at lalong tumataas ang araw. Ang misyong ito ay nangangailangan ng pasensya at kapanatagan. Bawat galaw ay dapat kalkulado ng maingat. Ang tunay niyang pagkatao ay dapat manatiling tago hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sa wakas ay iniangat ng opisyal ang ulo at tinitigan si Shanti ng walang ganang tingin. Binanggit ni Shanti ang kanyang pakay, ang tubusin ang kanyang nakumpiskang motor. Itinuro ng opisyal kay Shanti ang isang kwarto sa likuran, kung saan inaasikaso ang mga kaso ng sasakyan. Mas kulob ang pakiramdam sa makipot na pasilyo papunta sa kwartong iyon na may nagkalat na tumpok ng mga dokumento at ebidensya. Nagsimulang tumulo ang pawis sa sentido ni Shanti. Gayunpaman, pinanatili niya ang patag at kalmadong ekspresyon ng mukha, isang perpektong maskara. Pagkarating sa nasabing kwarto, nakita ni Shanti ang dalawang opisyal na nakaupo sa likod ng sira-sirang mesa. Ang isa ay si Bobby, lalaking nasa middle age na malaki ang katawan at maskulado, matigas ang mukha at matalim ang tingin. Ang isa naman ay isang batang opisyal na may manipis na bigote na mukhang mas relax, pero may aura na parehong hindi maganda. Lumapit si Shanti, sinabi ang pakay ng magalang. Tinitigan siya ni Bobby mula ulo hanggang paa, tila ba sinusuri bago maglabas ng manipis ng ngiti na malamig ang dating. Hiningi ni Bobby ang papeles ng pagkumpiska at nang walang maraming pasakalye ay diretsong sinabi na para makuha ang motor, kailangang magbayad ni Shanti ng administrative fee na nagkakahalaga ng ₱1,500. Tinitigan ni Shanti si Bobby ng kalmado, hindi nagpapakita ng kahit kaunting pagkagulat. Administrative fee, tanong niya, patag ang boses. Pwede ko bang makita ang legal basis o regulasyon, sir? Ito ang pambungad na pangungusap na inihanda na niya. Isang pain para subukan kung gaano kalala ang maruming laro nila. Tumawa ng mahina si Bobby, kasunod ang batang opisyal sa tabi niya. Miss, ganito talaga dito. Unwritten rule, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Kung gusto mong mabilis ang usapan, sumunod ka na lang. Kung hindi, baka abutin pa ng siyam-siyam ang motor mo dito. Ang banta ay sinabi ng relax. Tila ba iyon ay karaniwang gawain at hindi pwedeng questionin. Nanahimik lang si Shanti. Inobserbahan ng mata niya ang bawat detalye sa kwartong iyon, bawat ekspresyon sa mukha nila, nangangalap ng impormasyon na magiging kapaki-pakinabang mamaya. Tinitigan ni Shanti si Bobby at ang opisyal sa tabi nito ng diretsyo. Nang walang kurap, ang hinihinging administrative fee na nagkakahalaga ng ₱1,500 nang walang malinaw na legal basis ay parang suntok. Ngunit, hindi siya nagpakita ng emosyonal na reaksyon kahit kaunti. Pasensya na po, sir. Hindi po ako basta-basta makakapagbayad ng walang malinaw na legal basis, sabi ni Shanti. Nanatiling kalmado at kontrolado ang boses niya, kabaligtaran ng atmosphere sa kwarto na lalong nagiging nakakatakot.
Idiniin niya na ang bawat singil ay dapat may transparent at mapapanagot na batayan sa regulasyon. Ngumisi si Bobby, ang mapang-uyam na ngiti ay nagpalabas sa mga kalamnan sa panga niya. Miss, hindi ito tungkol sa batas sa libro. Tungkol ito sa realidad sa field, sabi niya habang isinasandal ang likod sa upuan ng may kayabangan. Kinumpis ka namin ang motor mo dahil sa traffic violation. Kung gusto mong matapos agad sumunod ka na lang sa procedure namin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumango lang bilang pagsang-ayon ang batang opisyal sa tabi ni Bobby. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Shanti gamit ang parehong mapanghamak na tingin. Huminga ng maikli si Shanti. Alam niyang bahagi ito ng senaryong hinala niya. Aling traffic violation po, sir? Walang nabanggit sa tiket ko na dagdag na bayad maliban sa opisyal na multa na binayaran ko na. Sagot niya, ang tono ng boses ay nagsisimula ng magpakita ng malamig na katigasan. Binuksan niya ang sling bag, inilabas ang mga dokumento ng tiket, at resibo ng pagbabayad ng multa, ipinakita ito sa dalawang opisyal. Ang hakbang na ito ay naglalayong ipakita na hindi siya biktima na madaling lokohin o takutin. Iwinasiwas ni Bobby ang kamay, tumangging tignan ang dokumentong inaabot ni Shanti. Iba pa yan, miss. Ang multa sa tiket ay usapin ng korte. Usapin ito ng administration ng evidence dito, paliwanag niya. Ngunit ang paliwanag niya ay pakinggan mong napaka hindi makatwiran at pilit. Isipin mo na lang na bayad ito sa pagod namin sa pag-secure ng motor mo. O gusto mong i-hold pa namin ng mas matagal ang motor mo o baka may mahanap pa kaming ibang violation na mas mabigat. Ang banta ay mas hayagan na ngayon. Isang taktika para manakot at magpasunod. Lumunok si Shanti. Hindi humihiwalay ang tingin niya sa mata ni Bobby. Stable ang tibok ng puso niya. Pinoproseso ng utak ang bawat salita at galaw. Alam na alam niyang hindi lang sinusubukan ng dalawang tiwaling ito na mangikil, kundi sinusubukan din siya. Gustong makita kung hanggang saan siya lalaban. Pwede naman siyang sumuko at magbayad. Ngunit hindi iyon bahagi ng misyon niya. Ang misyon ay tungkol sa pagbubunyag at paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng harapan kahit na may malaking personal na panganib. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi ako magbabayad ng kotong, sir, sabi ni Shanti sa matigas na boses ng walang pag-aalinlangan kahit kaunti. Pumunta ako para kunin ang karapatan ko ayon sa umiiral na legal procedure. Kung hindi kayo makapagbibigay ng malinaw na legal basis para sa bayad na iyan, ituturing ko itong tangkang pangingikil. Ang pahayag niya ay deklarasyon ng gyera, hayagang pagtanggi sa korupsyon na inaalok nila. Agad na nanigas ang mukha ni Bobby, na wala ang ngiti na palitan ng ekspresyon ng nagbabagang galit. Ang atmosphere sa kwarto ay lalong uminit. Hindi lang dahil sa init ng tanghali, kundi dahil din sa tensyon na tumaas ng husto. Nanigas ang mukha ni Bobby, lumabas ang ugat sa liig. Ang batang opisyal sa tabi niya ay mukhang nagulat sa katigasan ni Shanti, ngunit sinunod agad ang ekspresyon ng senior. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, miss, desis ni Bobby. Ang boses ay maihalong malinaw na banta. Sino ka sa akala mo? Huwag mo kaming subukang turuan ng batas dito. Kami ang may hawak ng motor mo. Kumuyom ang kamay niya sa ibabaw ng mesa nagpapakita ng intensyon na gumawa ng higit pa sa pasalitang banta. Lalong sumikip ang pakiramdam sa kwarto puno ng aura ng puot. Hindi na tinag si Shanti. Tumayo siya ng tuwid hinayaang umagos ang banta ni Bobby nang hindi naaapektuhan ang kanyang kapanatagan. Hindi ko po kayo tinuturuan. Hinihingi ko lang po ang karapatan ko bilang mamamayan. Sagot niya. Nanatiling kontrolado at malamig ang boses. Kung ipipilit niyo pong i-hold ang motor ko ng walang valid na basehan, ire-report ko ang ginagawa niyo sa superior niyo at sa kinaukulang ahensya. Hindi ito jertakan, kundi pahayag na nakabase sa buong paniniwala sa sistema na dapat nagpoprotekta hindi ng aapi. Tumawa si Bobby. Sa pagkakataong ito ay mapakla at mapang-uyam na tawa. Mag-report. Sige lang, miss. Sanay na kami dito sa mga ganyang banta, sabi niya. Tinitigan si Shanti nang may mapang-asar na tingin. Sa tingin mo papakinggan ang report mo. Dito kami ang masusunod. Pwede naming gawing nawawala o sira ang motor mo o baka makahanap pa kami ng droga sa loob ng upuan ng motor mo. Gusto mong subukan?
Ang banta ay lumagpas na ngayon ng malayo sa pag-hold lang ng motor. Pumasok na sa larangan ng maseryosong kriminalidad na nagpapakita kung gaano sila katapang na umabuso sa kapangyarihan. Tinitigan ni Shanti si Bobby. Ang mga mata ay nagpapahiwatig ng determinasyon na nag-aalab sa likod ng kapanatagan. Lalong pinatibay ng ganyang banta na kayo at ang kasama nyo ay umaabuso sa kapangyarihan. Sagot ni Shanti. Nanatiling stable ang boses, hindi nagpapakita ng takot kahit kaunti. Hindi ako aatras. Karapatan ko ang motor na iyan at babawiin ko iyan sa tamang paraan. Mabilis na umikot ang internal monologue ni Shanti. Ayon sa inaasahan ang sitwasyon. Nagtagumpay ang probokasyon. Ipinakita nila ang tunay na kulay nila. Nagsimulang sumali sa usapan ang batang opisyal na tahimik kanina, matinis ang boses. Ang kulit ng babaeng to, mahirap kausapin ng maayos. Kung 1,500 lang naman, bakit kailangang pahirapan pa? Sabi niya. Tinitigan niya si Shanti nang may inis. Tumayo siya sa upuan, lumapit kay Shanti, sinubukang manakot gamit ang pisikal na paraan. Maliit ang kwarto at naramdamang invasive ang galaw niya. Nanatiling tahimik si Shanti, ngunit tumigas ang tingin ng mata, nagpapalabas ng malinaw na babala. Tumayo rin si Bobby. Ang malaki niyang katawan ay nakatayo sa pagitan ni Shanti at ng pinto palabas, tila hinaharangan ang daan. Sige, kung ayaw mong makinig sa sinasabi namin, baka kailangan mo ng kaunting leksyon, sabi ni Bobby. Puno ng galit at seryoso na ngayon ang tingin. Humakbang siya pasulong, nakataas ang kamay, tila ba aabutin ang braso ni Shanti. Umabot sa sukdulan ang tensyon. Hindi na naghintay si Shanti. Ito na ang oras para kumilos, para tanggalin ang maskara at ipakita kung sino talaga siya. Kailangang ipatupad ang katarungan kahit sa pamamagitan ng dahas. Humakbang si Bobby pasulong, nakataas ang malaking kamay at akmang hahawakan ang braso ni Shanti. Mabilis ang galaw, puno ng galit at frustrasyon sa pagtanggi ni Shanti. Sumunod na gumalaw ang batang opisyal sa likod, sinubukang lapitan si Shanti mula sa kabilang side, tila handang tulungan si Bobby sa pagpapasuko sa dalaga. Tense ang pakiramdam sa kwarto. Ang init ng tanghali ay parang naglaho, napalitan ng init ng galit na handang sumabog. Alam ni Shanti na ito ang crucial moment, ang sandali kung saan kailangang pigilan ang pasensya para sa mabilis at presisong aksyon. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Shanti, bago pa maabot ng kamay ni Bobby ang braso niya, gumalaw na siya. Napakalambot at bilis ng galaw, halos hindi makita ng mata. Inilipat niya ang katawan sa gilid, iniwasan ang hawak ni Bobby na sumablay sa ere. Sa parehong oras, humagibis ang kanang siko niya papunta sa tadyang ng batang opisyal na lumalapit mula sa gilid. Isang solidong suntok na may kasamang buong lakas. Isang maikling BUI ang lumabas sa bibig ng batang opisyal. Agad na bumagsak ang katawan sa sahig, umuubo habang tinitiis ang sakit. Umiingit siya, sinusubukang ayusin ang paghinga. Nagulat si Bobby. Nanlaki ang mata nang makitang tumumba ang kasama ng ganoon kabilis. Hindi niya inakala na ang dalaga sa harap niya ay magre-react ng ganoon kabilis at kabrutal. Ang galit sa mukha niya ay naging pakiramdam ng pagkahamak. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Bobby. Dumagundong ang boses niya sa masikip na kwarto. Nagpakawala siya ng suntok sa mukha ni Shanti. Isang suntok na bara-bara na dala ng purong emosyon, hindi estratehiya. Malaki nga ang bigat at lakas niya, ngunit mabagal at madaling basahin ang suntok para sa isang tulad ni Shanti. Yumuko si Shanti para iwasan ang suntok ni Bobby na sumablay sa itaas ng ulo niya nang may manipis na distansya. Pumasok siya, nilapitan si Bobby, pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Isang mababang sipa sa tuhod ni Bobby ang naging dahilan para mawalan ito ng balanse sandali. Ngunit, nagawa ng malaking lalaki na pigilan ang sarili para hindi matumba. Hindi tumigil si Shanti gamit ang paikot na galaw, winalis niya ang paanan ni Bobby ng mabilis, dahilan para gumuwang ito. Ito ay nakamamatay na sayaw kung saan ang bawat galaw ni Shanti ay may malinaw na layunin at epekto. Hinihingal si Bobby. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo. Hindi pa siya nakaharap ng ganitong klaseng paglaban, lalo na mula sa isang batang babae na mukhang kalmado at magalang. Sinubukan niyang umatake ulit gamit ang isa pang suntok.
Ngunit, nasa likod na niya si Shanti, nilock ang braso ni Bobby sa likod gamit ang perpektong locking move. Isang pigil na sigaw ang lumabas sa bibig ni Bobby nang maramdaman niyang napilipit ang kasukasuan. Higit na mas malakas ang lakas ni Shanti kaysa sa inaakala ni Bobby. At ang galaw ay sanay na sanay. Tama na, Sir, desist ni Shanti. Malamig at matalim ang boses, malapit ang labi sa tainga ni Bobby. Hindi na ito tungkol sa pera, tungkol na ito sa dangal at katarungan. Hinigpitan niya ang lock dahilan para lalong umingit si Bobby sa sakit, napilitang lumuhod sa sahig. Bumaliktad ng tuluyan ang sitwasyon. Ang arogante at malakas na tiwaling pulis ay wala ng laban ngayon sa ilalim ng kontrol ng dalagang minamaliit nila. Ang gulo sa kwartong iyon ay nagsimulang makatawag ng pansin ng ibang opisyal sa labas. Nagsimulang marinig ang yabag na papalapit sa pinagmumulan ng gulo. Kasi simula pa lang ng laban. Nakaagaw ng atensyon ng buong presinto ang boses ng pag-ingit ni Bobby at ang gulo sa kwarto. Ang batang opisyal na nakahandusay kanina sa sahig ay sinusubukan na ngayong bumangon. Ngunit gumedyoang pa rin siya habang hawak ang tadyang na masakit. Hindi binitawan ni Shanti ang lock kay Bobby. Pinapanatiling walang laban ang malaking lalaki sa sahig. Namula ang mukha ni Bobby hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil din sa malalim na hiya. Nadurog ang pride niya sa kamay ng isang dalagang minamaliit niya. Ilang ibang opisyal kasama ang tatlong naka-full uniform ang nagmadaling pumasok sa kwarto. Nakita nila si Bobby na nakaluhod sa sahig habang nakalock ang kamay sa likod. At ang isa pang kasama ay nakahandusay habang hawak ang tadyang. Nakatayo ng tuwid si Shanti, hawak ang buong kontrol sa sitwasyon. Ang presensya nila ay hindi nagpatakot kay Shanti kahit kaunti. Sa halip ito ay bahagi ng mas malaking plano para ibunyag ang network na ito sa harap ng maraming saksi. Huminto sila nagulat sa nakita. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang opisyal. Mataas ang tono ng boses at nagpapanik. Siya ay isang lalaking nasa middle age na may ranggong brigadier. Ang mukha ay nagpapakita ng halong pagkalito at galit. Bitawan mo ang kasama namin. Sinubukan niyang lumapit. Ngunit tinitigan lang siya ni Shanti ng malamig na tingin tila nagbababala na huwag lumapit. Medyo hinigpitan ng kamay niya ang lock kay Bobby dahilan para mapangiwi ulit si Bobby sa sakit. Isang malinaw na senyales para sa ibang opisyal. Nag-alinlangan ang tatlong opisyal sandali. Nakita nila kung paano pinatumba ni Shanti si Bobby ng madali, isang pulis na malaki ang katawan at experienced. May kakaiba sa dalagang ito. Napaka-episyente ng galaw ng walang pag-aalinlangan at pambihirang lakas. Nagsimula silang mapagtanto na hindi ito karaniwang away. Ito ay komprontasyon na kinasasangkutan ng isang taong may kakayahan sa pakikipaglaban na higit sa karaniwan. Baka nga higit pa sa training nila mismo. Huminga ng malalim si Shanti, hinayaang punuin ng maikling katahimikan ang kwarto, nagbibigay ng oras para maproseso ng mga opisyal ang sitwasyon. Sinubukan ng kasama niyo na mangikil at manakot, sabi ni Shanti. Malinaw at matigas ang boses. Kahit hawak pa rin si Bobby. Dinedepensahan ko lang ang sarili ko at ipinapatupad ang katarungan. Itinuro niya ang mga file sa mesa, tapos ay ang pulang Honda Beat sa labas na naging mitsa ng lahat ng ito. Ito ay isang paratang na binigkas sa harap ng mga saksi. Naglakas loob ang isa sa mga opisyal. Huwag kang gumawa ng kwento, miss, kami ay alagad ng batas. Sigaw niya sinusubukang takpan ang takot gamit ang mataas na intonasyon. Humakbang siya pasulong. Sinubukan ng kamay na abutin ang posa sa bewang. Iyon ay isang malaking maling kalkulasyon. Hindi naghintay si Shanti. Sa mabilis na galaw, pinilipit pa niya lalo ang braso ni Bobby, tapos ay itinulak ang malaking lalaki papunta sa lumalapit na opisyal. Bumangga si Bobby na walang laban sa kasama dahilan para gumuwang silang dalawa. Sa maikling kaguluhan, binitawan ni Shanti ang lock at kumuha ng alert position handang harapin ang mas malaking paglaban. Ang pagtulak kay Bobby sa kasama ay naging dahilan para sabay na bumagsak ang dalawang opisyal. Lumikha ito ng maikling siwang na ginamit ni Shanti para dumistansya at suriin ulit ang sitwasyon. Ang tatlong iba pang opisyal ay nakatayo na ngayong tulala sa bilis at katumpakan ng galaw ni Shanti. Hindi na sila nakatingin sa isang mahinang babae na pwedeng takutin, kundi sa isang mapanganib at sanay na kalaban. Ang ekspresyon ng mukha nila ay nagpapakita ng halong pagkalito.
galit at kaunting takot. Lalong naging puno ng pressure ang maliit na kwarto. Hulihin siya! Sigaw ng isa sa pinaka-senior na opisyal sa kanila, sinusubukang kunin ang command. Agad na sumugod ang dalawang iba pang opisyal, sinubukang palibutan si Shanti mula sa dalawang panig. Mabilis pa rin ang galaw nila, dala ng emosyon kaysa sa planadong taktika. Nanatiling kalmado si Shanti, mabilis na gumalaw ang mata, inobserbahan ang bawat detalye ng galaw nila. Hindi naging hadlang ang lilac t-shirt at beige miniskirt sa maliksi at nakamamatay niyang galaw. Kumapit ng perpekto sa sahig ang puting sneakers. Nagpakawala ng suntok ang unang opisyal kay Shanti, samantalang sinubukan ng pangalawa na sipain ang paa niya. Yumuko si Shanti sa ilalim ng unang suntok tapos ay tumalon pa atras para iwasan ang pangalawang sipa. Sa isang iglap, nagtagumpay siyang makapunta sa pagitan ng dalawang sumalakay. Sa mabilis na galaw, siniko niya ang tiyan ng unang opisyal, tapos ay pinaikot ang katawan at sinipa ang paa ng pangalawang opisyal hanggang sa matisod at matumba. Kapansin-pansin ang efficiency ng galaw niya. Bawat hawak at suntok ay may malaking epekto. Na-realize ng senior officer na nag-utos lang kanina na hindi kakayanin ng mga tauhan niya na harapin si Shanti ng mag-isa. Binunot niya ang baril sa holster, itinutok kay Shanti. "Huwag kang gagalaw, sumuko ka na ngayon," sigaw niya. Nanginginig ang boses. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay tumalbog sa bakal ng baril, lumikha ng nakakasilaw na kislap na nakakatakot. Naging napakadelikado ng sitwasyon. Ibang level ang banta ng baril at alam ni Shanti na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis pa. Hindi tinitigan ni Shanti ang baril, kundi ang mata ng opisyal na maihawak nito. Nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa doon. Sa presisong kalkulasyon, na-realize niyang nag-aalangan pa ring kumalabit ng gatilyo ang opisyal. Sa kahanga-hangang galaw, sumugod siya pasulong, isinara ang distansya sa pagitan niya at ng armadong opisyal. Bago pa man makareact ng buo ang opisyal, nasa harap na niya si Shanti, sinipa ang pulso na maihawak ng baril. Nabitawan ang sandata, tumalsik sa sahig ng may maingay na tunog. Dumulas ang baril sa ilalim ng mesa malayo sa abot. Walang patid na winalis ni Shanti ang paanan ng senior officer dahilan para bumagsak ito ng patilapon. Ginamit niya ang tuhod para i-lock ang leg ng opisyal, pinigilan ito sa sahig. Ang dalawang opisyal na natumba kanina ay sinusubukan na ngayong bumangon. Ngunit, nakita nila kung paano madaling napalumpo ang pinuno nila. Natulala sila, hindi makagalaw. Nakatayo ng tuwid si Shanti, regular ang paghinga ng walang kahit kaunting senyales ng pagod. Ang police station na kanina ay maingay ay binalot ngayon ng nakakakilabot na katahimikan. Tanging tunog ng paghahabol ng hininga at daing ng mga pinalumpong opisyal ang naririnig. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Shanti. Isang hindi inaasahang lakas na biglang lumitaw sa gitna ng mainit na araw. Binalot ng nakakakilabot na katahimikan ang presinto. Nakahandusay sa sahig ang mga pinalumpong opisyal. Ang iba ay umiingit sa sakit, ang iba ay tahimik lang na nakatingin kay Shanti ng maihalong hindi paniniwala at takot. Si Bobby na unang pinalumpo ay sinusubukan na ngayong gumapang palayo. Maputla ang mukha. Ang senior officer na inagawa ng baril ay umuubo na ngayon. Masakit pa rin ang lieg dahil sa pressure ng tuhod ni Shanti. Naramdaman nilang lahat ang lamig mula sa presensya ni Shanti. Isang dalagang inakala nilang magiging madaling biktima. Lumakad si Shanti ilagpas sa mga katawang nakahandusay. Sinuyod ng tingin ang buong kwarto. Nakita niya ang baril na nakahandusay sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang interes na kunin ito. Ang misyon niya ay hindi para mamaril, kundi para magbunyag. Huminto siya malapit kay Bobby, tinitigan ito ng matalim. "Ang katarungan ay hindi niyo pag-aari para ibenta," sabi niya. Mababa ang boses pero puno ng otoridad. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya sa kwartong iyon dahilan para lalong lumiit si Bobby. Lubos niyang na-realize na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Sa labas ng kwarto, ilang residente at tindero na nakarinig sa gulo ay nagsimulang magtipon sa harap ng pinto. Si Mang Donnie, isang tindero ng Seat na may asul na Yamaha Vega na karaniwang nakatambay malapit sa presinto ay nakitang sumisilip na may mukhang interesado. Si Aling City, rider ng angkas na may asul na Yamaha Mio na nagkataong naghihintay ng booking malapit doon ay lumapit din sa kanila. Nakita ng lahat si Shanti na nakatayo ng tuwid sa gitna ng kwarto,
pinalilibutan ng mga pulis na walang laban. Talagang hindi makatwiran ang tanawing ito para sa kanila. Naramdaman ni Shanti ang presensya nila. Alam niyang ang publiko ang pinakamagandang saksi at ang presensya nito ay magpapatibay sa legalidad ng aksyon niya. Hindi siya nagsalita kahit isang salita sa kanila, hinayaan lang silang saksihan ang tanawin ng personal. Ito ay pagpapakita ng lakas. Isang mensahe na ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay hindi laging magtatapos ng walang paglaban. Napakalinaw ng mensahe, ipinakita ng harapan at walang kompromiso. Biglang narinig ang mabibigat na yabag na papalapit mula sa dulo ng pasilyo. Iba ang hakbang na iyon sa nagpapanik na hakbang ng mga opisyal kanina. Ang hakbang na iyon ay matatag, maayos at nagpapakita ng otoridad. Lahat ng mata kasama na si Shanti ay lumingod sa pinagmula ng tunog. Isang lalaking nasa middle age na nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis na may ranggo ng major sa balikat ang lumitaw sa pintuan ng kwarto. Seryoso ang mukha at sinulid ng mata ang buong kwarto, huminto kay Shanti tapos sa mga opisyal na nakahandusay. Si Major Budi, iyon ang pangalan niya, ay head ng Intelligence Division sa Regional Police na nagkataong nagsasagawa ng surprise inspection sa maliliit na presinto. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay may 2 miyembro ng provost na alerto. Nang makita si Bobby at ibang opisyal na nakahandusay sa sahig at isang dalaga na nakatayo ng tuwid sa gitna, naintindihan agad ni Major Budi na mayroong hindi tama. Sumulyap siya kay Shanti at gumanti ng tingin si Shanti. Isang sikretong senyales na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ito ang katapusan ng unang yugto at simula ng pagbubunyag na mas malaki. Pumasok si Major Budi sa kwarto ng kalmado. Matalim ang tingin tumatago sa kaguluhan. Itinuro niya ang opisyal na nakahandusay sa sahig. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Mabigat at puno ng otoridad ang boses, pero walang bahid ng gulat. Sinubukan ng mga opisyal na nakahandusay na magpaliwanag, pero ungol at hindi malinaw na salita lang ang lumabas. Sinubukan ni Bobby na iangat ang ulo, pero ang matalim na tingin ni Major Budi ay nagpayuko sa kanya ulit, na-realize na talagang naiipit na ang sitwasyon. Tinitigan ni Shanti si Major Budi nagbigay ng maikling tango na halos hindi makita. Iyon ang senyales na napagkasunduan nila. Commander, panimula ni Shanti. Nagbago ang boses. Ngayon ay nagsasalita na siya sa intonasyon na mas formal, mas militar. Iniabot niya ang kamay sa bulsa ng miniskirt, naglabas ng isang maliit na wallet. Mula sa wallet na iyon, naglabas siya ng isang special silver badge na may simbolong kilala ni Major Budi at isang e-card. Ang badge ay marka ng Special Forces, samantalang ang e-card ay identification ng intelligence agent. Ang mga opisyal na nakarinig sa pagbabago ng tono ng boses ni Shanti at nakakita sa badge ay natahimik agad. Ang mga mukha nilang kanina ay puno ng galit at takot ngayon ay napuno ng pagkalito. Natigilan si Bobby na gumapang kanina. Badge ng Special Forces, isang dalagang nakalilak t-shirt at beige miniskirt, isang intelligence agent ng Special Forces Command. Sinubukan ng utak nilang iproseso ang impormasyon na talagang hindi inaasahan. Sa tagal ng panahon, nakita lang nila siya bilang karaniwang sibilyan na naglalakas loob lumaban. Kinuha ni Major Budi ang badge at ace card kay Shanti, vineverify ito sandali. Tapos ay tumango siya ibinalik ang badge sa bulsa ng sarili niyang damit. Okay, kumalma ang lahat dito. Kontrolado ang sitwasyon, sabi niya dumagundong ang boses. Ang babaeng ito ay si Sergeant Shanti ng Special Intelligence Unit ng D. Nasa undercover mission siya. Ang anunsyo ay humampas sa kwarto parang kidlat, binago ang buong dinamika sa isang iglap. Ito ang plot twist sa gitna ng kwento. Isang pagbubunyag na nagpabago sa lahat. Nagbago ang ekspresyon ng mga opisyal na nakahandusay naging shock. Sinubukan lang nilang perahan at bugbugin ang isang tauhan ng Special Forces na nagpapanggap. Bumaha ang malamig na pawis sa noo nila na realize kung gaano kalaki ang nagawang pagkakamali. Si Bobby lalo na ay mukhang nakakita ng multo. Ang buong plano niyang pangingikil, ang buong kayabangan niya ngayon ay gumuho sa ilalim ng katotohanan ito na hindi maitatanggi. Ang reputasyon at karera niya ngayon ay nanganganib na masira ng tuluyan. Nagawa ni Sergeant Shanti ang trabaho ng maayos. Commander, tuloy ni Major Budi nakatingin kay Shanti ng may pagmamalaki.
Ang undercover mission na ito ay bahagi ng joint operation para ibunyag ang illegal collection practices at abuse of authority sa ilang presinto sa rehiyong ito. At ikaw, Bobby, ay bahagi ng ebidensya na hinahanap namin. Itinuro ni Major Budi sina Bobby at ang ibang opisyal. Agad na kumilos ang mga kasamang miyembro ng provost, pinusasan sina Bobby at ang ibang opisyal. Ang pulang Honda Beat ni Shanti na kanina ay sa ngayon ay naging simbolo ng matagumpay na intelligence operation. Sumenya si Major Budi sa miyembro ng provost na amankan agad sina Bobby at ang ibang tiwaling pulis. Tumunog ang T-click ng posas na nagkandado sa pulso nila. Ang mukha ni Bobby ay nagpapakita ng pagsisisi at malalim na takot. Blanko ang tingin. Pinalinya silang lahat, dinala sa labas ng kwarto papunta sa itim na Toyota Hilux patrol car na naghihintay sa harap ng presinto. Nasaksihan ng mga residente at tindero na nagkukumpon pa rin ang tanawin, nagdulot ng bulungan at usapan. Nagkatinginan sina Mang Donnie at Aling Siti, hindi makapaniwala sa kakayari lang nilang makita. Nakatayo si Shanti sa tabi ni Major Budi. Bukas na ngayon ang pagpapanggap niya. Ang lilac t-shirt at beige miniskirt ay parang balintunan na ngayon. Kabaligtaran ng tunay na pagkakakilanlan bilang ahente ng Special Forces. Hindi na siya nagpapakita ng ekspresyon ng galit o pagkabalisa, kundi kapanatagan ng isang propesyonal na kakatapos lang ng mahalagang bahagi ng misyon. Naiparating ko na po ang initial report sa internal channel, Commander, sabi ni Shanti. Ang boses niya ngayon ay mas direkta at matigas, inaalis ang inosenteng impresyon ng dalagang kapapasok lang sa presintong ito. Tumango si Major Budi. Natanggap na namin ang report mo, Sergeant. Full detail tungkol sa network nila, tanong niya, seryoso ang mata, nagpapakita na dulo pa lang ito ng iceberg. Ginabayan niya si Shanti papunta sa makalat na mesa ni Bobby at sinimulang inspeksyonin ang mga dokumento at drawer ng mesa. May ilang kahina-hinalang dokumento, kasama ang maliit na notebook na tila naglalaman ng listahan ng pangalan at numero. Isang itim na libro na naging vital evidence. Paliwanag ni Shanti, ang pulang Honda Beat ko ay PAIN, Commander. Simula pa lang ay sadya na akong gumawa ng maliit na violation para manulso ng reaksyon nila. Ang report ng mga residente noon ay nagpahiwatig na ang presintong ito ay may track record ng sistematikong pangingikil. Itinuro niya ang ilang pangalan at numero ng telepono na nakasulat sa notebook ni Bobby na karamihan ay tumuturo sa ibang tiwali sa ilang presinto sa paligid at pati sa ilang opisyal ng lokal na pamahalaan na sangkot sa network na ito. Hindi lang sangkot ang network na ito sa maliit na pangingikil sa presinto level, Commander, tuloy ni Shanti. Seryoso ang tono. Sangkot din sila sa proteksyon ng illegal businesses, gaya ng hoarding ng basic goods, small-scale gambling, at pati smuggling ng ilang gamit. Ang halagang ay 1,500. 00 ay down payment lang para i-check kung gaano ako kadaling perahan. Kung magbabayad ako, malaki ang posibilidad na magkakaroon ng karagdagang demand o tangkang recruitment sa network nila. Napakadetalyado ng paliwanag ni Shanti. Nagpapakita na nagsagawa siya ng malalim na investigasyon bago nagpanggap. Nakinig ng mabuti si Major Budi. Paminsan-minsan ay tumatango, nagpapakita ng pag-aalala ang mata. So, mas malaki ito sa inaakala natin, bulong niya habang humihinga ng malalim. Kinuha niya ang notebook ni Bobby, ipinasok sa evidence envelope. Hindi pa tapos ang trabaho mo, Sergeant. Napakahalaga ng impormasyong ito. Kailangan nating aksyonan ito, hukayin ang mga ugat. Ang mga salita ay nagpapakita na ang tagumpay ni Shanti sa presinto ay simula pa lang ng operasyon na higit na mas malaki at komplikado. Isang misyon para linisin ang institusyon mula sa korupsyon na kumakain dito. Tumango si Shanti. Ang mukha ay nagpapakita ng katigasan ng sundalo na handang tumanggap ng susunod na tungkulin. Gaya ng hinala ko, Commander. Ang initial info na nakalap ko ay nagpapakita ng parehong pattern sa ilang ibang presinto sa rehiyong ito, sabi niya. Kalmado ang boses, ngunit puno ng paniniwala. Ang sistema ng korupsyon na ito ay nakaugat na, organisado, at mukhang kinokontrol ng mas mataas na panig. Si Bobby at mga kasama ay mga tauhan lang. Itinuro niya ang ilang address na nakalista sa digital map sa cellphone. Ibang lokasyon na hinihinalang simpul sa nasabing network. Seryosong inobserbahan ni Major Budi ang digital map.
Ibig sabihin ang scale ng korupsyon ay higit na mas malawak sa initial estimate natin, bulong niya. Kinatok-katok ng hintuturo ang baba. At ang mas nakakabahala, ang network na ito ay mailakas ng loob na mandamay ng mga tiwali sa iba't ibang antas. Ano pa ang ibang ebidensya na nakuha mo habang nagpapanggap ka? Sergeant. Humingi ng mas detalyadong report si Major Budi. Isang indikasyon na pinagkakatiwalaan niya ng buo ang kakayahan at intelligence ni Shanti. Ipinaliwanag ni Shanti na sa nakalipas na mga linggo ay nagpanggap siya bilang iba't ibang propesyon. Mula sidewalk vendor hanggang angkas driver gamit ang dark blue Yamaha Mio na iba sa nakumpiskang pulang Honda Beat. Marami akong narinig na reklamo mula sa mga residente, Commander. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng ebidensya. Ang kaso ay pinahirapan o pinilit pang maging peking saksi, sabi niya. May indikasyon din ng pagkakasangkot ng tiwali mula sa Department of Transportation at ilang negosyante na sinasamantala ang sitwasyong ito para sa sariling pakinabang. Pati, Commander, may ilang kaso kung saan ang mga residenteng sumubok mag-report ng pangingikil ay binantaan pabalik at tinawag na provocateur. Tuloy ni Shanti, medyo tumigas ang tono ng boses. Ipinapakita nito na may malakas na protection system para sa mga tiwaling ito na nagpapatakot at nagpapawala ng pag-asa sa mga residente. Ang kondisyong ito ay sumisira sa tiwala ng publiko sa law enforcement institution sa kabuuan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng korupsyon na ito sa civil society. Bumuntong hininga ng malalim si Major Budi. Ang ekspresyon ng mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Mabigat na tungkulin ito. Sergeant. Hindi lang individual ang nilalabanan natin, kundi pati sistemang nakaugat na, sabi niya. Gayunpaman ang tapang mo ni. Ngayong araw ay nagpatunay na ang tagumpay at katarungan ay hinding-hindi masusupil ng tuluyan. Nagbigay ka ng pag-asa sa maraming tao na pakiramdam ay wala silang laban. Tinitigan niya si Shanti ng tinging puno ng pagpapahalaga, inaamin kung gaano kavital ang papel ng dalaga. Yes, sir, sagot ni Shanti. Bumuka ang dibdib. Handa akong ituloy ang tungkuling ito. Ang operasyong ito ay dapat tapusin para sa pagtataguyod ng katarungan at pagbabalik ng tiwala ng publiko. Tumango si Major Budi, nagpapahiwatig na bubuo siya agad ng special team para aksyonan ang natuklasan ni Shanti. Ang laban kontra korupsyon na ito ay kakapasok pa lang sa phase na mas komplikado at delikado. Gayunpaman, handa si Shanti na harapin ito. Ang tapang niya sa presintong ito ay warm-up lang para sa mas malaking misyon na darating. Sa labas ng presinto, dumarami ang kumpol ng residente at tindero. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa dalagang nambugbog ng tiwaling pulis. Sina Mang Doni, tindero ng Sate at Aling City, rider ng asul na Yamaha Mio na kanina ay sumisilip lang ngayon ay naglakas loob ng lumapit. Nasaksihan nila sina Bobby at mga kasama na dinala sa loob ng itim na Toyota Hilux patrol car. Nakayuko ang mga mukha sa hiya. Ang bulungan ay naging gumam ng paghanga at malalim na ginhawa. Sa wakas may naglakas loob din. Sigaw ng driver ng berdeng Isuzu Elf jeepney na kakaparada lang sa tapat ng kalsada. Sa tagal ng panahon lagi kaming pineperahan dito. Kapag hindi nagbigay tinatakot ng kung ano-ano. Nagkwento siya kung paanong madalas siyang hinga ng pera nang walang malinaw na dahilan kapag dumadaan sa ilang outpost o tinatakot ng peking ticket kapag tumanggi. Puno ng pait ang boses. Ngunit ngayon ay mayroon ding kaunting pag-asa. Buong tapang na humakbang pasulong si Aling City. Ako rin, sir. Ang motor ko ay madalas hanapan ng mali. Gayong kumpleto ang papeles. Dahil lang maliliit kami, kaya madaling apihin, reklamo niya, nangingilid ang luha sa mata. Idinagdag niya na maraming ibang angkas rider ang nakakaranas ng parehong bagay na pilitang magbayad ng halaga para makapagpatuloy sa trabaho ng walang aberya. Ang presensya ni Shanti ay nagbukas ng balbula na pumipigil sa galit at pagkadismaya ng mga residente sa tagal ng panahon. Nakita ni Major Budi ang umpukan at narinig ang reklamo nila na realize ang kahalagahan ng sandaling ito. Humakbang siya pasulong tumayo sa tabi ni Shanti na suot pa rin ang damit pang disgis. Mga kababayan, naririnig namin ang reklamo nyo. Ang nangyari dito ngayon ay patunay na seryoso kami sa pagsugpo sa mga tiwaling umaabuso sa kapangyarihan, sabi niya.
Malakas at matigas ang boses, sinusubukang pakalmahin at kumbinsihin ang mga residente. Nagkwento naman si Mang Donnie ng karanasan. Muntik na akong piliting magbayad ng ₱100 dahil lang daw lumabag sa parking limit ang motor ng kariton ko. Gayong huminto lang ako saglit para magsilbi sa customer, sabi ni Mang Donnie, nanginginig ang kamay. Pati may kaibigan akong naglalako ng kape. Kailangang magbigay linggo-linggo kung hindi guguluhin ang paninda. Ipinapakita ng mga kwentong ito kung gaano kalala ang pangingikil sa maliliit na tao. Tinitigan ni Major Budi si Shanti at tumango si Shanti, isang senyales na kailangan nilang pakinggan ang lahat ng testimonyang ito. Hindi kami magbubulag-bulagan. Napakahalaga ng testimonya nyo. Si Sergeant Shanti ay bahagi ng pagsisikap namin na linisin ang institusyong ito, diin ni Major Budi. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga residenteng may reklamo na lumapit at magbigay ng opisyal na salaysay. Ang ilang residenteng takot kanina ay naglakas loob na ngayon. Ginising ni Shanti, ang instant local superhero, ang tapang sa puso ng mga inaaping mamamayan. Ito ay crucial moment kung saan ang aksyon ng isang individual ay makakapagsindi ng mas malaking pagbabago. Nakinig ng mabuti si Shanti sa reklamo ng mga residente. Matalim na nakatitig ang mata sa bawat mukha na nagsasalita. Sa internal monologue niya, naramdaman niya ang bigat ng tungkulin, pero pati ang malalim na kasiyahan. Ang mga residenteng ito na sa tagal ng panahon ay sanay mabuhay sa takot at kawalan ng magawa ay may pag-asa na ngayon. Ang tanawing ito ay nagpatibay sa paniniwala niya na tama ang ginagawa niya at ang misyon niya ay higit na mas malaki kaysa sa paghuli lang ng ilang tiwali. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa katarungan. Tinakot sila ng sistemang ito. Commander, bulong ni Shanti kay Major Budi. Ang tono ay nagpapakita ng malakas na empatya. Ilang taon silang pinatahimik, tinakot at inintimidate. Ang tapang nilang magsalita ngayon ay malaking puhunan para sa atin para mabuwag ang network na ito hanggang ugat. Alam na alam ni Shanti na ang partisipasyon ng komunidad ay susi sa gyera kontra systemic corruption. Kung wala ang suporta nila, mahihirapang maabot ng operasyong tulad nito ang maximum goal. Naalala niya ang training sa Special Forces tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa taong bayan, hindi pananakot sa kanila. Sinanay siya para maging frontliner ng bansa, hindi para maging instrumento ng pang-aapi. Masyadong matalim ang kaibahan ng mga prinsipyong iyon at ng aksyon ng mga tiwaling pulis na kakapalumpo lang niya. Lumabas ang pandidiri at galit sa loob niya, pero pinanatili niyang nakatago sa likod ng kalmadong ekspresyon. Sinisigurong hindi maapektuhan ng personal na emosyon ang profesionalismo. Na-realize din ni Shanti ang riskong kinakaharap. Ang pagbubunyag sa corruption network na ito ay nangangahulugang paghamon sa malaking puwersa na posibleng may koneksyon hanggang sa pinakamataas na echelon. Pwedeng nasa panganib ang buhay niya. Ngunit ang isiping iyon ay hindi nakapagpadyuwang sa desisyon niya kahit kaunti. Mas mahalaga ang prinsipyo ng katarungan na nakatanim sa kanya kaysa sa personal na kaligtasan. Sumumpa siyang protektahan ang bansa at mamamayan at tutuparin niya ang sumpang iyon hanggang sa huling patak ng dugo. Hindi lang ito tungkol sa kaso ng pangingikil, Commander, gumam ni Shanti. Tungkol ito sa pagsagip sa institusyon. Kung mawawala ang tiwala ng publiko sa tagapagpatupad ng batas, masisira ang bansang ito mula sa loob. Nagpatuloy ang internal monologue niya, sinusuri ang long-term impact ng korupsyon. Alam niyang ang katapangan niya ngayong araw ay maliit na mitsa na inaasahang makakapagsindi ng apoy ng mas malaking pagbabago, susunog sa lahat ng anyo ng kawalan ng katarungan. Tumango si Major Budi, tila nababasa ang isip ni Shanti. Hindi tayo titigil dito, Sergeant. Sabi niya, puno ng desisyon ang boses. Aksyonan natin ang bawat testimonya, bawat ebidensya. Simula pa lang to. Gumanti ng tango si Shanti. Nakatingin ang mata sa direksyon ng kumpol ng mga residente na ngayon ay nagsisimula ng maglakas loob na magpresenta para magbigay ng testimonya. Nagsindi na ang apoy ng pag-asa sa mga mata nila at si Shanti ang nagsindi nito. Ang susunod na misyon ay magiging mas mahirap, mas delikado. Pero handa siya. Sa mga sumunod na araw, naging sentro ng atensyon ang maliit na presinto. Sumailalim sina Bobby at mga kasama sa intensive investigation ng joint team ng Provost at Intelligence.
Ang impormasyon na nahukay mula sa kanila dagdag pa ang ebidensya na nakalap ni Shanti at testimonya ng mga residente ay nagbukas ng Pandora's box na mas malaki kaysa sa inaakala. Nabunyag na may isang mataas na opisyal sa likod ng corruption network na ito. Isang taong may kapangyarihan at impluensya para protektahan ang mga iligal na gawaing ito sa loob ng maraming taon. Ang pangalan ay lumabas ng paulit-ulit sa interogasyon kay Bobby, boss. Hindi alam ni Bobby ang buong pangalan, alam lang na siya ang taong kumokontrol sa lahat ng operasyon, nagbibigay ng utos, at tumatanggap ng malaking bahagi ng deposito. Inilarawan ni Bobby ang boss bilang figurang napakadulas at bihirang magpakita, laging nagtatago sa likod ng patong-patong na burokrasya at mga tauhan. Isang bagong banta na higit na mas malaki ang nagmamanman ngayon, nagpapatunay na ang hidwaan na ito ay kasisimula pa lang at lalo pang titindi. Nakaupo sina Major Budi at Shanti sa isang secret meeting room sa regional headquarters, pinalilibutan ng mapa at investigation files. Napakalawak ng koneksyon ng boss na to, Sergeant, sabi ni Major Budi. Nakaturo ang daliri sa diagram ng corruption organization na binuo nila. Hindi lang siya naglalaro sa pulisya, kundi pati sa ibang ahensya, kahit hanggang sa ilang malalaking kumpanya na sangkot sa government projects. Mabigat ang pakiramdam sa kwarto dahil sa nakakabahalang impormasyon. Ipinapakita rin ang impormasyon mula kay Bobby na ang boss na ito ay napakalupit at hindi nangingiming alisin ang sinumang sumubok humadlang sa daan. Ilang kaso ng aksidente o misteryosong pagkakatanggal sa pwesto sa mga nakaraang taon ay nagsisimula ng mahanapan ng common thread. Ito ay mafia network na maayos ang organisasyon, nagtatago sa likod ng uniforme at opisyal na posisyon. Ang bantang ito ay higit na maseryoso kaysa sa paglaban lang sa aroganteng pulis sa maliit na presinto. Tinitigan ni Shanti ang diagram. Ang mata ay nagpapakita ng malalim na seryoso. Para mapabagsak ang boss na to, hindi na natin pwedeng gamitin ang frontal method gaya sa presinto, Commander, sabi ni Shanti. Kalmado ang boses, ngunit puno ng kalkulasyon. Masyado siyang matalino, masyadong protektado. Kailangan nating sumuot ng mas malalim, maghanap ng konkretong ebidensya na pwedeng idiin siya sa batas ng hindi makakalusot. Dapat higit na mas strategic at pino ang plano. Tumango si Major Budi bilang pagsang-ayon. Tumpak. Mas delikado ang susunod na operasyon. Sergeant, sabi niya habang nakatingin kay Shanti ng may tinging puno ng pag-iingat. Ilalagay ka namin ng mas malapit sa inner circle. Siguro bilang staff sa isa sa mga opisina ng ahensya na sangkot o kahit bilang personal assistant ng isang taong malapit sa boss. Isang bagong misyon na mas mapanganib at nangangailangan ng mas malalim na pagpapanggap ang naghihintay ngayon kay Shanti. Ang laban ng katarungan kontra pang-aabuso sa kapangyarihan ay magpapatuloy sa level na mas mataas at mas nakakatakot. Sa gitna ng tahimik na gabi, bumuo ng plano sina Shanti at Major Budi sa isang secret operations room. Nakapaskil sa pader ang malaking mapa ng Maynila na may marka ng iba't ibang pulang bilog na nagpapakita ng mga lokasyon na hinihinalang sentro ng operasyon ng boss. Ilang litrato ng importanteng individual ang nakadikit din doon kasama si Bobby at ang mga opisyal na nasecure na. Tense ang hangin sa kwarto, puno ng konsentrasyon kasabay ng pagiging komplikado ng misyon na darating. Para maabot ang inner circle ng boss, kailangan natin ng higit pa sa karaniwang disgis. Sergeant. Panimula ni Major Budi. Mababa ang boses. Napaka-paranoid at metikulosong tao nito. Bawat bagong tao na papasok sa bilog niya ay dadaan sa mahigpit na inspeksyon. Ipinaliwanag niya na ang boss na ito ay may special team pa na nakatoka para i-verify ang background ng mga taong lumalapit sa kanya gamit ang mga paraang hindi karaniwan at labas sa batas. Itinuro ni Shanti ang isa sa mga litrato sa pader. Isang ginang na nasa middle age na nagngangalang A.F. Ratna na finance head sa isang ahensya ng gobyerno na madalas makipag-ugnayan sa mga proyekto ng boss. Paano kung pumasok ako sa pamamagitan ni A.F. Ratna Commander, mungkahi ni Shanti. Kuminang ang mata sa strategic idea. Bilang personal assistant o finance staff. Magagamit ko ang financial analysis skills ko para maghanap ng bakas ng kahina-hinalang transaksyon. Pinag-isipan ni Major Budi ang mungkahi. High-risk sergeant. Kilalang napakaloyal ni A.F. Ratna sa boss at napakadulas din, sabi niya.
Pero iyon nga ang isa sa pinakapotensya na daan para makalapit. Tinalakay nila ang detalye kung paano gagawa si Shanti ng bagong identity, matibay na fake background, at kwento ng pagbabalatayo na hindi mabubutas. Dapat perpekto ang bawat detalye ng walang butas kahit kaunti. Kailangan nating itanim ka doon sa natural na paraan, hindi biglaan. Tuloy ni Major Buddy. Siguro sa pamamagitan ng special project na nangangailangan ng bagong expert o bilang temporary replacement ng staff na biglang nagkasakit o nagretiro. Maghahanda tayo ng pinakamakatwirang senaryo. Nalunod silang dalawa sa tactical discussion, hinimay ang bawat posibilidad, bawat risko, at bawat potensyal na tagumpay. Nangangailangan ng mataas na antas ng talino ang misyong ito. Tinitigan ni Shanti si Major Buddy nang may nag-aalab na determinasyon. Handa ako, Commander, matatag niyang sabi. Hahanapin ko ang ebidensya na kailangan natin para idiin ang boss na to at linisin ang pangalan ng institusyon natin. Kahit anong mangyari. Tumango si Major Buddy, nakita ang refleksyon ng desisyon sa mata ni Shanti. Ang susunod na laban ang magiging pinakamabigat. Ngunit alam niyang si Shanti ang pinakamagaling na ahente na meron sila. Sa labas, maayos na nakaparada pa rin ang pulang Honda Beat ni Shanti. Simbolo ng simula ng malaking misyong ito. Lumipas ang ilang araw, umabot sa rurok ang paghahanda para sa infiltration mission ni Shanti. Handa na ang peking pagkakakilanlan, kumpleto sa supporting documents at komplikadong background story. Hindi na si Shanti ang dalagang nakalilak t-shirt na relax, kundi ambisyosa at matalinong young professional na handang sumingit sa pugad ng high-level corruption. Ang lilac t-shirt at beige miniskirt ay pinalitan ng formal attire na akma sa office environment. Kapansin-pansin ang transformasyon, ngunit nanatili ang diwa ng kapanatagan at talas. Nagbigay ng huling briefing si Major Buddy sa parehong operations room. Sa pagkakataong ito ay may maseryoso at tense na atmosphere. Tandaan mo, Sergeant, ang main goal mo ay mangalap ng ebidensya na hindi matututulan. Diin ni Major Buddy, tumatagos kay Shanti ang tingin. Huwag kang kumuha ng riskong hindi kailangan. Priority ang kaligtasan at tagumpay ng misyon. Kapag na-detect, putulin agad ang contact at mag-report. Iniabot niya ang isang mini recorder at tracking device na nakabalatayo bilang ballpen. High-tech equipment para sa secret mission. Financial trails, suspicious transactions o secret communications. Ulit ni Shanti, nagliliyab ang mata sa buong pagkakaintindi. Focus sa mga bagay na pwedeng magtali sa boss ng diretso sa crime network na to, napakahalaga ng bawat impormasyon gaano man kaliit. Mabilis na umikot ang internal monologue ni Shanti. Na-visualize na niya ang mga hakbang, potential obstacles, at paraan para malagpasan ang mga ito. Laging nauna ng ilang hakbang ang malamig na isip niya. Tinalakay nila ang emergency communication codes, safe meeting points, at evacuation procedure kapag may nangyaring hindi maganda. Ikinonsidera na ang bawat senaryo. Na-anticipate na ang bawat posibilidad. Nangangailangan ng high precision ang misyong ito dahil ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng maging fatal hindi lang para kay Shanti, kundi para sa buong corruption eradication operation na ito. Ramdam na ramdam ang pressure, ngunit nanatiling kalmado at nakapokus si Shanti. Naniniwala ako sa'yo, Sergeant, sabi ni Major Buddy bilang pagtatapos sa briefing. May halong pag-aalala at paniniwala ang tono ng boses niya. Huwag mong biguin ang pag-asa ng taong bayan na nagtiwala na sa iyo. Ikaw ang simbolo ng katarungan para sa kanila. Ang mga salitang iyon ay paalala sa mas malaking layunin, motibasyon na mas malalim kaysa sa tungkuling militar lang. Ito ay laban para sa kaluluwa ng bansa. Tumayo ng tuwid si Shanti, sumaludo kay Major Buddy. Sir, yes sir. Isasagawa ko ang misyon sa abot ng makakaya. Sagot niya sa matatag na boses. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto. Magaan ang hakbang pero puno ng desisyon. Sa labas, nakapapaso pa rin ang init ng tanghali. Ngunit sa loob niya, mas mainit na nag-aalab ang apoy ng diwa ng katarungan. Alam niyang haharap siya sa panganib na higit na mas malaki kaysa sa 2 tiwaling pulis sa presinto. Pero handa siya. Dumating si Shanti sa isang marangyang skyscraper sa sentro ng lungsod. Malayong kabaligtaran ng maliit na presinto kung saan niya sinimulan ang misyon. Nakasuot siya ng maayos na puting blouse at black pencil skirt.
Maayos na nakatali ang buhok. Kumpiyansa ang lakad. Ang bago niyang identity bilang financial analyst ay perpektong nakatatak sa kanya. Nagtagumpay siyang makapasok sa team ni A.F. Ratna na humanga sa talino at efficiency niya nang hindi namamalayan na siya ay lobo na nagbabalakayong tupa. Nasa puso na siya ngayon ng pugad ng boss. Lumipas ang ilang linggo, masipag na nagtrabaho si Shanti, inoobserbahan ang bawat detalye, bawat dokumento, bawat usapan. Nakahanap siya ng bakas ng mga fictitious transaction, shell companies, at napakakomplikadong fund flow na lahat ay tumuturo sa boss. Nirecord niya ang bawat natuklasan gamit ang mini-recorder, nangangalap ng ebidensya na hindi matututulan. Tumataas ang tensyon araw-araw dahil sa tuwing humuhukay siya ng mas malalim, pakiramdam niya ay lalong lumalapit sa panganib na nagmamanman. Isang hapon habang mag-isa siya sa opisina na nag-aayos ng data, may pumasok na anonymous email sa computer niya. Ang subject ay attention lang. Kumabog ng malakas ang puso ni Shanti. Binuksan niya ang email ng maingat. Ang laman ay isang FTP file attachment na walang pangalan. Dinownload ito ni Shanti at nang bumukas ang file, lumabas ang isang litrato. Litrato ni Major Budi. Ang commander na nag-assign sa kanya ay relax na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na kilalang-kilala niya mula sa intelligence data, ang mismong boss, sa isang marangyang golf event. Mukhang napaka-close ng ngiti sa mukha ni Major Budi at ng boss. Sa ilalim ng litrato ay may maikling mensahe na walang pangalan ng sender. Hindi pa tapos ang laro. Minamanmanan ka ng tunay na boss mo. Lahat ng tao may presyo. Gumuho ang buong mundo ni Shanti. Si Major Budi, ang taong pinagkatiwalaan niya ng buo, na naging mentor at supporter niya ay bahagi pala ng corruption network na iyon. Baka nga mas mataas pa sa boss na hinahanap niya. O baka ang boss na hinahanap niya ay si Major Budi mismo. At ang boss na hinahanap-hanap ay panlito lang. Ang plot twist na ito ay humampas sa kanya ng malakas, isang pagtatraidor mula sa loob. Tinitigan ni Shanti ang litrato tapos ay lumipat sa maikling mensahe. Dumadagundong ang internal monologue niya. Patibong ito. Sa tagal ng panahon naging pawn siya sa larong mas komplikado na minamanipula ng taong dapat sana ay kakampi niya. Sino ba talaga ang sender ng email na ito? May third party ba na sumusubok ding pabagsakin si Major Budi at ang boss? O ito ay babala mula sa panig ng boss na alam na pala ang identity niya at pinaglalaruan siya? Isinara agad niya ang email, binura ang bakas, at tumayo sa upuan. Binasa ng malamig na pawis ang katawan niya. Kailangan niyang umalis agad, tumakas, pero saan? Sino ang mapagkakatiwalaan niya ngayon? Si Major Budi lang ang official contact niya. Ngayon kahit si Major Budi ay pinaghihinalaan na. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya pinalilibutan ng kaaway. Sa labas ng gusali, tirik pa rin ang sikat ng araw sa tanghali. Tila walang pakialam sa bagyo ng pagtatraidor na humampas kay Shanti. Isang itim na Toyota Kijang Innova na may tinted na salamin ang nakaparada sa kabilang kalsada. Umaandar ang makina naghihintay. Sino ang nasa loob? Nagbago ng tuluyan ang misyon ni Shanti mula sa hunter, naging hunted sa gitna ng network ng kasinungalingan at pagtatraidor na hindi mailarawan sa isip. Yeh!